Naglakbay kami ng 10 oras para makilala ang pamilyang mayroong kakaibang pagsubok sa buhay. Sa una pa lang, makikita na ang pagiging mailap at mahiyain ng pamilya. Pero ang pangatlo sa magkakapatid na si Althea, mabilis na naging komportable sa amin. Ako po si Althea. 5 kami magkakapatid. Si Mama ang nag-aalaga sa amin. Si Abang, si Papa ang nagsasaka. Ako po grade 1 na. Malayo yung school namin. Nilalakad lang namin. Si Lola ang nagdadalang ng pagkain sa school. Dapat makatipid. Pangarap ko nagkakain ng fried chicken. Si Mama is Papa, hindi nakakarinig, hindi po nagkakasalita. Kami po ang magkapatid, nakakasalita kami, nakakarinig. Matapos namin makakwentuhan ng sandali si Althea, ang ilaw ng tahanan na si Melissa, balisa at aligaga. Hindi man siya makapagsalita, kita sa kanyang mga kilos na malalim ang kanyang dinadaing. Wala pala kasi siyang mapagkuhaan ng bigas na ipapakain sa kanilang ibang anak. Swerte naman at nariyan ang kanilang mabuting kapitbahay na si Eden. Nanghiram po si Melissa ng bigas kaya wala po silang pangsaing. Nakakaawa naman po sila pag wala silang trabaho kasi po mga PWD. Nakakaawa naman po pag walang maisaing. Yung mga bata nakakaawa pag walang makain. Binabayaran naman po nila pag kuha na silang inani. Humanga naman po ako sa kanila kasi kahit po sila ganyan, nagpupursige silang maghanap buhay. Ang kanilang agahan, mainit na kanin na sinabawan ng kape. Hindi na raw ito bago sa kanila. Ganito raw ang kanilang sitwasyon lalo na kung wala pa silang kita sa pagsasaka. Maya-maya pa, nakakwentuhan din namin si Nanay Jocelyn, ang lola ng mga bata. Ang pangalan ko, Jocelyn Nasaño, taga rito, Ayugan. Yung may okasyon, pumunta si Melissa dito. O pagkatapos, hindi na umuwi sa bahay nila. O nagkaasawan na silang dalawa. Ayon kay Nanay Jocelyn, naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo ang hanap buhay ng anak na si Randy bilang magsasaka. Kaya mayroon talagang mga araw na wala silang makain. Si Brian, ang panganay na anak nila Melissa at Randy. Ilang beses na rin siyang natigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Kaya natuto na rin siyang magsaka. Siya din ang katuwang ng kanyang mga magulang sa pag-aalaga ng kanyang 4 na nakababatang kapatid. Pero ang talagang papel ni Brian sa pamilya ay maging tenga at bibig ng kanyang mga magulang. Kahit nasalat sa buhay, mataas ang pangarap ng mga bata. Tinatanong ko si Kyle. Sabi daw ni Kyle, siya daw sisiman, sabi daw na papakinggan ko. Nag-usap-usap silang mga bata. Si Brian daw, mag-army. Napapakinggan ko yan. Hindi man maihayag na mag-asawa sa salita ang pagmamahal sa mga anak. Naipapakita naman daw nila ito sa ibang paraan. Sa namin sila sa barangay hall kung saan may sorpresa na naghihintay sa kanila. Nakipag-ugnayan kami sa Bicolandia Deaf Society upang mabigyan sila ng libreng sign language training. Naisip namin gumawa ng organization para sa mga deaf community to support them. Kung sino may kailangan para mabigyan namin ng tulong. Isa sa mga layunin ng Bicolandia Deaf Society ay makapagbigay ng maayos na sign language training, hindi lang sa mga pipi at bingi, pati na rin sa mga gustong maging sign language interpreter. Meron daw kasing ibang mga interpreter na hindi sumailalim sa proper training. Yes, madami pong deaf dito sa amin. Mostly sa provinces po, maraming deaf na hindi napupuntahan or nabibigyan ng oportunidad para makapag-aral kasi nasa mountain provinces sila, so mahirap. So kami yung pumupunta para malaman na may mga deaf doon na kailangan ng tulong
Kasi nga walang pera. So kami yung tumutulong, pinupuntahan namin para mabigyan sila ng tulong or asistensya na kailangan nila. Katulad ng relief goods. Samantala, hindi na nagsayang ng oras ang Bicolandia Deaf Society. Agad nilang tinuruan ng pamilya nila Randy at Melissa ng basic sign language. Unang itinuro sa kanila ay ang mga letra. Agad na din naming hiniling sa grupo na ituro sa mga bata ang mga importanteng pangungusap, gaya ng pagsabi ng sila ay nagugutom na, pag-aaya na marigo, pagsabi ng good morning, hanggang good night, at pati na rin ang I love you. Sa kalagitnaan ng training, hindi maitago ni Melissa at Randy ang tuwa na makita ang kanilang mga anak na pursigidong matuto. Matapos ang kanilang unang session, nagbahagi ang Bicolandia Deaf Society ng certificates sa pamilya na sayaw. Ito'y katibayan na sila ay magpapatuloy pa sa kanilang sign language training sa mga susunod na panahon. Agad din nilang binida sa amin ang kanilang natutunang sign language para magpasalamat. Ako po ay si Melissa na sayaw. Ako po ay 39 years old. At may 5 pong anak. Ang asawa ko po ay si Randy na sayaw. At 37 years old na din po siya at isang farmer po. Based po sa aking experience po, napakahirap po kasi hindi naman araw-araw po nakakapagbukid ang aking asawa po. Napakahirap po maghanap ng pagkain, especially parehas kaming hindi regular ang trabaho po. Ako nasa bahay lang nag-aasikaso ng aking anak. At hindi din po yun, araw-araw yung trabaho ng asawa ko. Minsan extra-extra lang naman po. So, minsan wala kaming pagkain. So, napakahirap po kung saan kami kukuha ng pagkain namin sa pang-araw-araw po. Ang masasabi ko lang sa mga anak ko, sana, in the future, tulungan nyo kami ng papa nyo na maging boses namin sa ibang tao para maintindihan kami at mag-aral kayo ng mabuti at maging isang mabuting bata. Nakapanayam din namin ang punong barangay ng Ayugan upang alamin kung mayroon bang mga proyektong pwedeng makatulong sa pamilya. Actually, ma'am, ang binibigay lang namin sa kanila, wala naman kaming action na ibibigay sa kanila na medyo gaya nga kanina na natuto sila kung ano yung mga liters, naman. Wala pa kaming program na ganyan. Pero ma'am, pag di December, ang mga PWDs, lahat ng PWDs ng Ayugan, binibigyan namin ng gift giving. Isa-isang sinuri ni Dr. Rosales Villarosa ang mga miyembro ng pamilya na sayaw. Yung sa findings ko, yung mother, mahina talaga. Halos wala talagang narinig siya. Hindi siya nag-react. Yung tatay, konti. So, pwedeng may nadidinig talaga yung tatay. Sa mga anak naman, normal yung mga ears nila. Yun lang yung eldest, tsaka yung pangatlo, pwedeng may allergy kasi sa ilong. As yung bunso pala, puno ng earwax yung tenga niya. So, kailangan pang malinisan niya, matanggal muna. Bis ang galak ng pamilya nang malaman na si Randy ay may natitira pang pag-asa para makarinig at makapagsalita. Pwede pa. Kasi si tatay, may nadidinig siyang konti. Ang isang pwede natin masuggest, hearing aid, para mapalakas lang yung pandinig niya. Ito pang mga surpresa ang naghihintay. Agad namin binigay sa kanila ang groceries na hatid ng aming programa. Tila napawi ang pagod na mag-anak. Si Melissa, hindi napigilan na maluha. Si Althea naman, na pangarap lang noon ang makakain ng fried chicken. Ngayon, want to sawa na sa pagkain.